Magandang araw. Ako nga po pala si Chauncey Pilingon. Nakatapon ka na ba ng isang garapon o jar? At naisip mo, meron kayang mas magandang gamit para dito? Pwes, pwede natin niyang gawing isang terrarium. Isang mundong tiyak na magugustuhan ng mga plantito at plantita at sa mga taong mahilig sa halaman. Tara na, samahan ninyo ako sa pagbuo ng isang terrarium. Unang-una, ano nga ba ang terrarium? Ang terrarium ay parang isang aquarium. Ngunit sa halip na mga isda, ito ay mga halaman. Ito ay ginagawa o binubuo gamit ang anumang uri ng lalagyan na salamin o jar. Ito ay ginagawa upang magmukhang isang maliit na hardin o ecosystem na nakapaloob sa sarili nitong mundo. Ito ay binubuo ng mga halaman, lupa, bato, moss at mga insekto na nagre-replika sa isang ecosystem. Para simulan ang ating paggawa ng terrarium, kailangan natin ng mga sumusunod na materyales. Lalagyan o jar. Drainage layer. Mesh. Loam soil or garden soil. Moss. Springtails. Bato. Kahoy. Tweezers. Leveling tool. Spray bottle. Halaman. Unang-una, ilagay ang isang manipis na layer ng bato o gravel sa ibaba ng iyong lalagyan. Ito ay para sa tamang pagdidrain ng tubig. Gamit ang inyong leveling tool, ipagpantay ang nilagay na drainage layer. Sunod, magdagdag ng isang mesh o net. Ito ay para hindi maghalo ang ating substrate at drainage layer. Pagkatapos, ilagay ang inyong lupa o substrate sa itaas ng mga ito. Ilagay ito na pa-slope gamit ang inyong leveling tool. Ngayon, dumako naman tayo sa pagdisenyo o ang pag-hardscape. Pumili ng mga moss na mabubuhay sa isang terrarium at kaaya-ayang tingnan. Pwede kang dumagdag o magdisenyo ng mga bato, kahoy at higit sa lahat mga halaman. Ngunit siguraduhin mo na ang mga halaman na iyong pipiliin ay mabubuhay sa loob ng isang humid na environment. At siguraduhin na maglagay ng mga springtails upang maiwasan ang molds sa loob ng iyong terrarium. Kapag natapos mo na ang paglagay ng mga springtails, siguraduhin na wisikan o paulanan ito ng tubig. At pwede mo na itong i-display. Kapag natapos mo na ang pagbuo at pagdisenyo ng isang terrarium, ang susunod na hakbang ay ang pag-aalaga nito. Tiyaking nasa tamang temperatura ang iyong terrarium. Siguraduhin na hindi ito natatamaan ng direktang araw. At kailangang mabasa at madiligan ito sa tamang dami. Ngunit hindi sobra-sobra. At sa pagtatapos, pwede mo na itong i-display. Kung kayo man ay baguhan sa pag-aalaga ng halaman, ang terrarium ay isang mahusay na paraan upang madala ang kalikasan sa loob ng inyong mga tahanan
at bigyan ng panibagong purpose ang mga glass jar. Sa pamamagitan ng paggawa ng inyong sariling terrarium, hindi lamang ninyo nadadagdagan ang kagandahan ng inyong tahanan. Ito din ay nakakabawas ng stress at higit sa lahat, nakakatulong din sa pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pag-recycle. Isang nakaka-relax na gawain na tiyak na magbibigay sa inyo ng kaligayahan at kasiyahan. Salamat sa pagtutok at hanggang sa muli, paalam.